Balikan natin ang mga balita kaugnay nung nilabas ng ICC na dokumentong naglalaman ng mga asunto laban kina Senator Bongo at Bato de la Rosa. At kaugnay niyan ay makakausap natin si Attorney Nery Colmenares. Isa siya sa mga abogado ng mga drug war victim ng Duterte administration. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly, Attorney. Hi, good evening, Dexter, sa inyo ni Hannah at sa mga viewers ninyo. Kung yung inilabas na dokumento na naglalaman ng sakdal laban doon sa dalawang senador at iba pang mga co-perpetrators nung panahon ng Duterte administration ng kanilang war on drugs, ano bang susunod na aasahan natin doon? Well, sa ngayon kasi confirmation of charges laban kay President Duterte, no? Nagbanggit doon sa expanded, kumbaga document containing the charges ng siyam na pangalan, 8 pangalan. Ang pang-siyam ay other PNP officers and high government officials. So malamang tansya ko, baka next nila na ilabas mga regional commanders na, no? Visayas, Central Luzon at iba pang mga regions na nagpatupad talaga rin ng mga extrajudicial killings. So, well, sa amin, sa aming side, the confirmation of charges will push through definitely sa February 23 at tatapusin ito sa 27. So, medyo confident naman kami na malakas ang kaso namin ng prosecution at saka ng mga biktima doon kay President Duterte na para magkaroon ng trial. So hopefully ma-confirm ang charges at magkaroon naman ng trial para may forum naman ang mga kaanak ng biktima na masabi ang kanilang kwento kung paanong walang awa na pinatay yung kanilang mga kaanak ng drug war. Oo, kasi kung 'di ba, kung mapapansin ng ating mga kababayan, yung tawag dito, yung proseso na legal na sinusunod sa International Criminal Court ay parang may pagkakaiba doon sa proseso ng ating mga legal processes dito sa ating bansa? Yes. Medyo magkaiba in a sense na ang si Piskal dito, pag tapos na yung preliminary investigation niya, isasampa niya ang information sa korte. Doon, kahit tapos na yung investigasyon ni Piskal o ni prosecutor, hindi pa niya masampa yun sa korte, magdadaan muna ng hearing to confirm charges. Alam niyo doon sa ICC, matindi rin yung kanilang pag-ingat sa mga due process na karapatan ng akusado kung baga o co-perpetrator, kung kaya may ganitong stage pa. So kami naman, nung September 23 last year, dapat yan, humingi ng postponement si President Duterte na hindi namin maintindihan kasi dapat kung nakakulong ka, nagre-request ka ng right to speedy trial. Pero dito, delay ng delay, motion upon motion. So medyo nagreklamo kami sa ICC, kaya lang talagang na-postpone. Pero at last, matuloy na rin sa February 23 and hopefully, ma-confirm ang charges. Attorney, update lang po siguro sa mga biktima. No? We know that meron pa pong isang linggo bago tong confirmation of charges hearing. How are the victims doing? Paano po nila pinaghahandaan itong confirmation of charges hearing on Monday? Well, una muna, syempre, medyo masaya ang mga biktima kasi matagal na 2016, 2017 pa pinatay yung kaanak nila. Tapos 2026 na, confirmation of charges pa lang, wala pang trial So, masaya sila na may konting aninag. Hindi pa naman yan tapos pero may konting aninag na magkaroon ng hustisya ang kanilang kaanak. Siyempre, hindi naman makapunta ang mga biktima. In fact, hirap nga doon sa pamasahe. Nagkukolek-kolek pa kami ng kung sino ang may magandang loob na tumulong sa kanila sa pagganap ng hustisya. So dito lang sila, may mga watch parties na gagawin. Ibig sabihin, manonood habang may hearing. Mag-ipon-ipon sa ilang lugar dito sa Metro Manila at sa ibang lugar din sa Pilipinas para mapanood yung trial. But syempre, andyan pa rin ang pangamba at takot ng ilan kasi hindi mo maiwasan yan Napaka-powerful, napakayaman, malakas ang kanilang kalaban. Tsaka syempre, mga senador, mga general ng pulis. So, meron pa rin naman silang takot. Kaya lang tingin nila, kailangang ilaban naman nila ang hustisya para sa kaanak. So,
Medyo nangangamba pero masaya sila na at least may konting aninag sa kaso ng kanilang mga kaanak sa ICC. Attorney, hindi daw po pwedeng arestuhin yung mga senador habang may session. This is after nga po lumabas nung names ni Senators Bongo and Bato de la Rosa. Sa tingin niyo po, paano po kung lumabas yung arrest warrant, what will the Senate do? Well, siyempre malaki ang papel dyan ng administrasyon in the first place. I-execute nila ang warrant. Pero dahil sa nagawa naman na nila kay President Duterte, hindi naman magkaroon ng problema siguro dyan sa execution, I hope. Pangalawa, ang mga senador naman, mga kongresista, of course may immunity from arrest going to and from the session. At saka yung crimes below 6 years, no, ang imprisonment another ibang klaseng mas mataas sa 6-year crime itong naka-charge sa kanila, at pangalawa, medyo bago itong ICC, no, and under the law, Republic Act 9158, may poder ang gobyerno na mag-surrender ng isang tao na nasasakdal at sa isang international tribunal. Nakalagay naman yan sa batas. So, I'm sure, of course, going to and from the session, baka naman hindi papayagan ng Senado yon. But, siyempre, after that, baka i-implement yung warrant of arrest. Presuming, siyempre, na i-implement yan ng Administrasyong Marcos, no? So, I just hope that, of course, ito na lang naman yung isang paraan ng hustisya ng mga kaanak. Sana naman magkaroon din ng ganong kumbaga aksyon para naman din sa hustisya. Yung kaanak nila na pinatay yun, walang korte-korte, walang abogado nagmamakaawa, pinatay, binaril So at least dito may warrant pa, may korte pa at may abogado pa sila. So hindi pares hindi kapantay ng dinanas nila, pero kinikilala naman nila na may karapatan sa isang abogado at korte at warrant of arrest kung huliin man ang mga iba pang akusado. So hindi naman nila ki-questionin yun, basta kung may warrant na, sana ma-implement agad. Pero sa tingin nyo, Attorney, makikipag-ugnayan ang Marcos administration sa ICC tulad nung ginawa doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Well, ang sinasabi nila, makipag-cooperate sila sa Interpol kasi may obligasyon sila sa Interpol. Ako naman, alam nyo, sa akin sabihin na sana ng Marcos administration na nag-cooperate kami sa ICC. Prangkahin na talaga tayo. Tapos sabihin nila, nag-cooperate kami kasi justice ito Hinggil ito sa hustisya So, dapat mag-cooperate ng gobyerno. Pangalawa, may obligasyon ang gobyerno sa ilalim ng Rome Statute na anumang matter o kaso na nasimulan na ng ICC, may obligasyon ang Pilipinas na mag-cooperate. Pinirmahan naman natin yun, ng treaty na yun. Ang pangit naman ang itsura natin sa international community. Sasabihin mong, okay, pirma kami dyan, kahit naka-withdraw na kami, basta nasimulan na yung kaso, bago ng withdrawal, magko-cooperate kami, tapos bigla kang buwelta ngayon na, hindi na kami mag-cooperate, na wala naman kayong jurisdiction. Parang ang pangit naman parang sino pa makipagtratado sa iyo dyan, kung hindi ka naman pala mapagkatiwalaan. So, Marcos can also claim that. President Marcos can say, well, we're just following international obligations. At it's part of our treaty obligations. So, dapat lang i-implement namin ito. Bahala ng ICC kung anong gawin nila. But as far as we're concerned, sundin namin ang pinirmahan naming treaty na Rome Statute at i-surrender ang mag-cooperate sa ICC sa anumang bagay. Attorney, nire-review po nung ICC Pre-Trial Chamber yung pagsali ng 500 victims po para tumestigo against FPRRD. Matadagdagan pa po ba ito? Yes, ang aming pagtingin ay madadagdagan pa. Sana, of course, hindi natin alam. Kasi for two reasons. The first is kung may iba pang akusado, siyempre may mga iba pang biktima na may personal na karanasan sa isang particular na akusado or co-perpetrator pala. That's the reason bakit madadagdagan ng witness, of course. The second is, hindi pa naman tapos ang
sala ng witness eh. So, nagsimula yan sa 29 dati, tapos umakyat, tapos recently 500 na, libo-libo ang pinatay eh. So, I'm sure marami ang nag-apply doon sa ICC ng mga biktima. Hindi lang ganun kabilis ang proseso ng pagsala, pero siguro masala na yan at madagdagan na yan, hopefully, sa susunod na mga buwan. Oo. May binabanggit po yung ilang senador, particular si Senator Pampilo Lacson, na sabi niya, kapag nandyan na yung arrest warrant laban sa mga kasamahan nila sa Senado, kailangang dumaan ito sa lokal na korte para yung korte ng Pilipinas ang siyang magpatupad. Ano pong pananaw niyo po dito? Well, there are two ways to go about it. Ang sabi naman ng Rome Statute, kung may mag-cooperate ang isang member, pwede niyang dalhin sa isang korte within the national jurisdiction. Ang problema dito, actually, dito may kasalanan si President Duterte. Ang problema, hindi na member ang Pilipinas, so hindi siya bound doon. No? Pwede talaga sabihin ng administrasyon, hindi naman kami member, ni-request nyo kaming arestuhin yan, inaresto na nga namin. Gusto nyo, dalhin pa namin, kami pa magka-problema sa kaso-kaso dito. Pwede, bahala na kayo dyan, nag-fulfill na kami ng request nyo, di ba? But there, of course, pwedeng isang paraan yon kasi international tribunal, but pwede namang hindi. In fact, kay President Duterte, hindi naman nagkaroon. In fact, nagpetisyon pa nga sila sa Korte Suprema at wala akong nakitang TRO ng Korte Suprema para sabing hindi pwedeng gawin yun. So, sa ganang akin, ganon din posible ang mangyari dito kahit pa man magsampa ng... Wala kasing require ang Korte Suprema na i-TRO muna namin yan, sampa muna kayo ng kaso sa local courts. Wala namang akong ganyan na alam na desisyon. So, probably, susundin din yung pattern ng panahon ng hinuli si President Duterte. Okay. Maraming salamat po, Attorney Colmenares.